Bismillah. Saglit lang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So mga kapatid sa pananampalatayang Islam ay ang ating pong tatalakayin sa pagkakataong ito ay patungkol po sa mga batas sa Eidain. Para po sa kaalaman ng lahat, o lalo na sa iba po na bago pa lang, ang tinatawag po na Eid, ito yung pagdiriwang sa Islam. At ang dalawang pagdiriwang lamang na itinuro sa atin ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, waqad jaa fi nusus, ito ay nabanggit din sa mga hadith ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Okay? Na ang pagdiriwang lamang na meron ng ang mga Muslim ay ang dalawang Eid. Ano yung dalawang Eid na yon? Eidul Fitr at Eidul Adha. Ano yung tinatawag na Eidul Fitr? Ramadan. Pagkatapos ng Ramadan. Pagtapos ng Ramadan. At ano naman yung tinatawag na Eidul Adha? Pagtapos ng Hajj. Okay? So itong mga kapatid sa pananampalatayang Islam sa panahon ng Jahiliyyah, okay, kasi ang mga nakita ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, yung iba na nagdiriwang sila ng pagdiriwang. Okay? Pero sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, kad abdalakumullah. Ibig sabihin, pinalitan na sa inyo ng Allah subhanahu wa ta'ala ang inyong pagdiriwang na ito, na mas mainam pa doon. Okay? Ano yon? Sabi ng Eidul Fitr. O Eidain, tinatawag na Eidain. Basta narinig natin yung term na Eidain, ibig sabihin dalawang pagdiriwang. Ilang beses ginagawa sa isang taon? Okay? So dapat sa isang mananampalataya ay pagsumikapan na isagawa to. At anong hukom nito sa Islam? Ano ba? Sunnah ba to? Wajib? Haram? Makruh? Sunnah? Ano po ang sa tingin niyo yung hukom nito sa Islam? Ito ay sunnah muakkada. Ano ibig sabihin tinawag nating sunnah muakkada? Kaya aya? Malapit sa wajib? Paano yung halimbawa? Nakamainam? Ibig sabihin nun, minsan lang iniwan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napakaraming mga gawaing sunnah muakkada. Ano pa? Sa Ramadan, merong sunnah muakkada. Salatul Witr, ahsant. Salatul Tarawih, aywa, ahsant. Kisas? Siwak. Okay? Sunnah muakkada. Okay? Sunnah muakkada. Dito, وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما قدم المدينة وكان لأهلها يومان يلعبون فيهما قال صلى الله عليه وسلم قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم النحر ويوم الفطر. Okay? Ang Propeta sallallahu alaihi wasallam, katulad ng sinabi natin, ito yung kwento na noong Propeta sallallahu alaihi wasallam ay pumunta ng Madina, wa kana li ahliha yawman yal'abuna fihima. At yung mga nakatira doon sa Madina, meron silang dalawang araw na doon sila nagkakasiyahan. Naglalaro, gano'n, nag-i-enjoy. Pero sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, qad abdalakumullahu bihima khairan minhuma. Tunay na pinalitan na sa inyo ng Allah subhanahu wa ta'ala ang dalawang araw na ito, sabi niya, na mas mainam pa doon, sabi niya. Yawman nahri, araw ng nahar. Pag aalay sa Allah, ito ay Eid al-Adha. Wa yawm al-Fitr. Ito na sa Eid al-Fitr. Yawm al-Fitr, ibig sabihin nun, Eid al-Fitr. Okay? So dito sinabi ni Sheikh Salih Fawzan, فَلَا تَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَلَى هَذَيْنِ الْعِيدَيْنِ بِإِحْدَاثِ أَعْيَادٍ أُخْرَى كَأَعْيَادِ الْمَوَالِدِ وَغَيْرِهِمَا. Sabi ni Sheikh Salih Fawzan, hindi maaari, sabi niya sa atin, na dagdagan pa natin ng dalawa na ito
ng isang o kaya ano pa mang pagdiriwang. Katulad anong ginagawa ng iba na dinadagdag nila? Pagse-celebrate ng kaarawan sa Islam, hindi ito pinapahintulutan sa Islam kasi ito ay bagay na dinagdag sa Islam. لأن ذلك زيادة على ما شرعه الله. Dahil sabi niya, yun ay karagdagan sa mga bagay na isinabatas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ibtida'un fid din. Ito ay bid'ah. Kaya tinatawag na innovation. Mukhalifun li sunnati sayyidil mursalin. Ito ay salungat sa sunna ng mga propeta o kaya ang propeta sallallahu alaihi wasallam wa tashabbuh bil kafirin, at ito ay panggagaya sa mga kafir. Anong sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam? Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Sino man sabi niya ang manggaya sa isang grupo, fahuwa minhum. Sila ay kabilang sa kanila. So kung ginaya mo sila sa kanilang mga gawaing salungat, ito ay mayroong mga dalil sa Quran, sa hadith ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, halas, anta minhum. Ikaw ay mapapabilang sa kanila. Okay? Kung kahit sa isang mananampalataya, taqtani' bima shara'ahu Allah fid din. Makontento ka kung ano yung isinabatas at ipinahintulot sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Islam. Okay? Dito, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, baka may magtanong, meron ba tayong dalil patungkol sa Eid? Salatul Eid. Sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa ulo niyo yung tatlong aya lang sa isang sura. Anong sura yun? Tatlong aya lang sa isang sura. Ibig sabihin, yung isang sura na yun, binubuo ng tatlong aya lang. Ahsan, Suratul Kautsar. Inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika. Magsala ka para sa iyong Panginoon. Wanhar, at ikaw ay mag-alay. Okay, napapaloob doon yung mashru'iyya. Ibig sabihin, ito yung dalil, patunay sa pagpapahintulot ng pagsasala ng Eid. Okay, pagdiriwang. Ang Propeta sallallahu alaihi wasallam, during Eid ay inutusan niya ang mga kababaihan. Fayusannu lil mar'ati huduruha ghayra mutatayyiba wala labisa li thiyabin zinatin aw shuhratin. Pinapahintulutan din sa mga kababaihan na sila ay umaten sa Eid. Kahit na sila ay mayroong buwan ng dalaw, pero hindi lang sila papasok sa masjid. Doon lang sila malapit kaya kung sa labas, doon lang sila malapit sa pinagdadausan ng Eid. Okay? Pero sabi ni Sheikh Saleh Fawzan, hindi marapat sa babae na sila ay maglagay ng pabango. Bakit? Dahil pinagbawal niya ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Sinabi niya, sino man sabi niyang babae, tatayyaba wa kharaj min baytiha, sino man sabi niyang babae na nag-perfume, lumabas sa kanyang bahay at naamoy ng mga kalalakihan, anong magiging kaparusahan niya? Para siyang nakiapid. Kanino lang pwedeng mag-perfume ang mga? Kailan pwedeng mag-perfume ang babae? Sa bahay niya lang. Para kanino? Para sa kanyang asawa. Para sa kanyang asawa. Inshallah, mamaya pwede natin po sagutin, Akhir, inshallah. Okay? Take note, inshallah. So yun, okay? Pwede ka magpaganda, pwede ka magpabango para sa asawa mo lamang. Dahil ang kagandahan ng isang babae ay para lamang sa kanyang asawa. Okay? Di ba kung tingnan natin, yung babae kapag dumaan sa mga kalalakihang, siya ay nakapagpabango. Di ba, hindi natin alam yung isip ng kalalakihan. Iba ang mga, ano mga sinasabi, ano ang mga naiisip. Nagkasala pa yung mga kalalakihan, subhanallah. Kaya nga, ang umma na ito, asyaddu fitnatan, ang pinaka
matinding fitna sa mga kalalakihan sa panahong ito ay ano? Nisa. Ano yung mga nisa? Mga kababaihan. Ha? Dahil ang mga kalalakihan, madaling matukso yan. Madaling? Hada min tabi'atina. Kabilang yan sa nature ng kalalakihan. Kaya nga, bakit pinahintulot sa Islam na higit sa isang mag-asawa ka? Kasi bakit? Kasi nandoon yung nature ng kalalakihan na naghahanap pa ng higit pa sa isa. Okay? Pero siyempre, may mga rulings yun mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Ang usaping ito at bagay na ito, hindi ito bagay na simple lang. Alam natin na kapag hindi mo na ibigay ang karapatan ng sino man sa kanilang mga naging ano mo, tatanungin ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. At kung hindi ka naging adil, hindi ka naging makatarungan sa kanila sa kabilang buhay, nabanggit sa hadith, na yung balikat mo ay hindi pantay doon sa kabilang buhay. Ha? Hindi pantay yung balikat ng taong nang hindi naging makatarungan sa kanyang mga naging asawa. Kaya, pag-isipan nyo muna bago nyo gawin ang isang bagay na iyan. Dahil itatanong yan sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tanungin mo yung sarili mo kung handa ka na. Tanungin mo yung sarili mo kung tatahammal mas'uliya, kaya mong panindigan ang obligasyong iyon. Tahammal mas'uliya fil akhirah. Kaya mong panindigan ang obligasyong yun doon sa kabilang buhay na itatanong sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yung iba sa atin yatasahal, anong iba sa atin? Kala nila simpleng bagay lang. Kala nila biro lang. Hindi nila alam yun ay amrun azim. Napaka bigat na bagay na iyon. Sakil. Kaya mag-isip-isip bago magplano at gawin. Okay? Hada nasiha. Payo at sa bawat isa sa atin. Okay? So bakit inuutosan sa Islam na mas mainam na magsala sa mga open area? Bakit ba inutusan na mas mainam magsala sa mga open area? Para ipakita yung pagkakaisa ng mga Muslim. Para makita ng mga kuffar na ang mga Muslimun sila ay nagkakaisa sa paggawa ng ibadah sa Allah subhanahu wa ta'ala. Iba't ibang mga lahi, iba't ibang mga kulay, iba't ibang mga tribo. So makikita doon na nagkakaisa sila alang-alang sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ito kapag nakita ng mga Muslim, ng mga non-Muslim, sasabi nila na Masya Allah, yung mga Muslim nagkakaisa sila para sa isang bagay lang. Ano yun? Sambahin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Itaas yung kalima la ilaha illallah. Shahada la ilaha illallah. Okay? So mag-umpisa, kailan mag-umpisa ang Salatul Eid? Alas 6, alas 7? Ahsan. Tulu'i Shams, pagtapos ng pagsikat ng araw. Bakit nagatahdid minsan na 7, 7:38? Bakit? Para magkasundo yung mga tao sa lugar na iyon. 'Di ba? Ganun man talaga, para magkasundo, dapat dumating kayo in that time at hindi kayo magdating, tatayo na agad yung sala. Okay?